It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Magandang araw, Pilipinas! Ngayong araw ay ating matutunghayan si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa Senado at kung paano niya supalpalin si Risa Hontiveros sa mga tanong nito sa kanya na talaga namang kamangha-mangha. Patunay na magaling talagang presidente si Tatay Digong. Kaya halika na at huwag na natin itong patagalin at atin nang alamin ang mga maiinit na tagpong ito. At kung bago ka pa lang sa ating channel, pindutin mo na ang subscribe button upang ikaw ay laging updated sa mga napapanahong pangyayari sa ating bansa. Pilipinas! You want something? Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Says Senator Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban, bakit Iba sila, po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. bakit Salamat, sila, SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat tayo, interrupt Mr. Chair. you? I'm done, Mr. Chair. for now. Kindly. Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patayin mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Total. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-relate. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw, tapos mag-rape, tapos magpatay, o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya na sinabi ko, nag-rape ng bata yan, pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA, hindi maniwala yan ng ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo, out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, sir, kulungin na lang natin yan, sir.
Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair, Yes, Senator Risa. alam na alam ko po na matatalino ang mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes. say, as a It's not civilian, sa okay. professional police. It depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor, silence please. Osaa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you, thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is Marami ka coming rin from. siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami pong mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng polis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember Calling her. calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na ang... Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but... Nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, Opo. I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to butang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Si Niligawan niyo po? si Bilila.
Niligawan niyo po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi, sir. Ganito naman. Hindi ko naman inaano. But, alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi, ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila, sir, mabutit nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit ho siya nagsasalita ng, nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom na sinasabi niyo, hindi po totoo na tinawagan niyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. hanggang ngayon, sir, it's a mystery. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when, as a matter of fact, there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo. ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo po itong si Leonardo? Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nag-recommenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho rin sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nag-recommenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito, o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever, mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung police, sir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon, maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung police,
cancer ang asawa. Sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang pulis, sir, patay. Iyang sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak mo? Magsabi, alam nila yung istasyon. Sa istasyon nila, yung station commander yan sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa pulis, sir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pero pulis talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa druga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang paril sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganun, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po? Oo, yan. Tanungin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga. Putang ina, pag nakita kita, patayin kita. At kung tanungin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon. So, hindi ako sabi na totoo. Mag-line na lang ako kay... Di ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may ano ako, may moment, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan, mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave
Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Nung panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback-upan ako ng tatay mo. O, totoo. Huwag na lang tayo ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao nababalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Dapat ako ang imbestigahin dito ko extrajudicial killing. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor ka, merong police na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. Oh, what happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan sila. Sila ang may alam. O, sige, Hindi. tanungin natin sila. Sinabi ko. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang inang pulis mo. Pag nakita ako yan, patayin ko. Sige ba, I will now take the time of Senator Estrada. So, sino yung... Wag lang, sir. Huwag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya, sir. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So, we have lots of opportunities to ask Senator Bato. He is the best performer, sir. Kaya na senador. Mr. President, can I ask ito muna sila, no?